Sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita na sa media ang video ng nangyaring pamamaril ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fishing vessel sa Balintang Channel na ikinamatay din ng isang mangingisdang Taiwanese. Taliwas sa naunang pahayag ng ating Coast Guard, hindi tinangka ng mga Taiwanese na manlaban. Dahil sa insidente, nagkaroon ng gusot sa relasyon ng Pilipinas at ng Taiwan. May mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan na nawalan ng trabaho. Marami pang nanganganib mawalan din ng trabaho. Ang rekomendasyon ngayon ng NBI o ng National Bureau of Investigation, kasuhan ng homicide ang mga tauhan ng ating Coast Guard. Live mula sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, matapos ngang 4 na buwan na paghihintay ay inilabas na rin ng NBI ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa naganap nga sa Balintang Channel at ito ay inaprubahan pa ng Palasyo ng Malacanang. Kasabay nito, Jessica, inilabas din ang video ng aktual na pangyayari ng paghabol at pamamaril sa lugar ngayon ng Balintang Channel na ikinuwi na pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman. Ito ang aktual na video ng insidenteng nangyari noong Mayo sa pagitan ng mga taga-Philippine Coast Guard at isang Taiwanese fishing vessel. Matapos ang paulit-ulit na pagsenyas ng mga taga-Coast Guard sa Guadajing 28 fishing vessel para pigilan itong pumasok sa ating teritoryo, biglang narinig ang ilang warning shots. Makikita ring nakipaghabulan ang mga taga-Coast Guard hanggang sa huminto na ang Taiwanese fishing vessel. Pero habang naghahandang sumampa ang mga taga-Coast Guard sa fishing vessel, bigla itong humarurot papatakas. Mahigit 1 oras na naghabulan ang dalawang sasakyang pandagat hanggang sa pinaputukan na ng mga taga-Coast Guard ang Taiwanese fishing vessel para masira raw sana ang makina. Pero ang naging resulta, ang pagkamatay ng isa sa mga mangingisdang lula nito. Siya ang 65 taong gulang na si Hong Shi Cheng. Ang kanyang pamilya nagsampa ng murder case laban sa mga taga-Coast Guard. Kasunod ng insidente, pumait ang relasyon ng Pilipinas at Taiwan. Maging ang mga Pilipino doon na pagbuntungan ng galit ng ilang Taiwanese. Merong hinampas daw ng baseball bat, may binugbog sa likod. Sinugod naman ng isang Taiwanese gang ang isang tornitorong tinutuluyan ng mga OFW. Humingi na ng paumanhin ang Pilipinas noon, ngunit hindi ito tinanggap ni Taiwan President Ma Ying-jeou. Saka siya naglabas ng mga demand, kabilang na ang pagparusa sa mga may kakagawa ng insidente. Matapos ang higit sa 2 buwang investigasyon, inilabas na ng National Bureau of Investigation ang kanilang rekomendasyon. 8 tauhan ng PCG ang sasampahan ng kasong homicide. Doon sa mga magtatanong, sir, na bakit po 8 yung sinampahan samantalang isa lang naman yung nakabaril dito sa fisherman? There is this principle of conspiracy, so that when there is a community of design of several persons to attain a specific purpose, the resulting criminal offense shall be for all of them. Ayon sa Philippine Coast Guard, 3 beses daw silang tinangkang iram o banggain nitong Taiwanese fishing vessel na Guadajing No. 28 nung nagkakaroon sila ng habulan sa Balintang Channel. Ito raw yung naging dahilan kung bakit napilitan sila magkaputok laban sa Taiwanese fishing vessel. Pero ayon sa NBI, wala silang nakitang ebidensya para magpapatunay na naganap nga itong pagkatangkang banggain ang Philippine Coast Guard vessel. The video footage as evidence proving this occasion of an attempted ramming is inconclusive. As far as the investigation is concerned, the PCG still failed to prove, using the video as evidence, that the fishing boat really attempted to ram the patrol craft. May 4 ding taga-Coast Guard ang kakasuhan ng obstruction of justice dahil sa pag-splice nila ng video na ipinasa bilang ebidensya. Dinoktor din umano nila ang ammunition consumption report upang iligaw ang investigasyon. We were able to clearly see that there were some portions that were removed from these 2 videos. There are also 2 sets of ammo consumption reports. The first, there were only about 30 plus. In the subsequent ammo report, it reflected already 108 shots.
At dahil may tuturing umanong public crime ang nangyari, maaaring mismong NBI na ang magsampa ng kaso laban sa kanila. Sa ngayon, nasa preventive custody pa ang 8. May tuturing na on duty pa rin dahil sumusweldo pero sa headquarters lamang sila nananatili. We respect the findings of the NBI but ayaw muna namin mag-comment doon sa merits niya. And hintayin muna namin yung official transmission o nung official papers. Sa mensaheng ipinadala sa GMA News ng kinatawan ng Taiwan dito sa Pilipinas, kinikilala daw ng Taiwan ang ginawang hakbang ng Pilipinas. Posible raw na bawiin na ng Taiwan ang mga sanction kapag pumunta ang kinatawan ni Pangulong Noynoy Aquino doon at humingi ng tawad sa pamilya ng namatay na Taiwanese fisherman. Ang tinutukoy na sanction ay ang freeze hiring na ipinatupad ng Taiwan laban sa mga overseas Filipino worker. Naglabas rin ng Red Travel Alert warning ang Taiwan para sa mga Taiwanese na huwag pumunta ng Pilipinas. Jessica, ito nga, base sa pinakahuling impormasyon na kuha natin sa Foreign Press Liaison Office ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan, ay nagsagawa rin ng isang sariling press conference itong Ministry of Justice ng Taiwan 1 oras matapos ng press con ng NBI. At ang kanilang inilabas na rekomendasyon ay homicide din ang isang pangkaso laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Jessica. Okay, John, ano kaya ito? Na-pressure kaya ang Pilipinas o kahit ang NBI na maglabas ng ganitong report dahil din sa mga demands ng Taiwan? Jessica, sa ating pakikipag-usap kay NBI Director Donatos Rojas ay sinabi niya na walang anumang pressure o impluensya ang siyang nagkaroon ng papel sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin. Ang kanila lamang pinagbasehan ay ang mga ebidensyang ipiniresenta mismo ng Philippine Coast Guard at maging sa mga nakalap ng kanilang mga investigador. At base na rin sa kanilang mga nakuhang ebidensya, Jessica, ito raw ang pinakamaiging rekomendasyon na kanilang maibibigay. Pero ayon, Jessica, kay NBI Director Donatos Rojas, hindi pa raw tapos ang kanilang investigasyon sapagkat ipagpapatuloy pa rin daw nila itong pagsilip doon naman sa posibleng mga poaching charges na maaaring isampa naman doon sa mga mangingisdang Taiwanese na pumasok sa ating teritoryo nang mangyari ang Balintang Channel incident. Jessica. Okay, batay dito sa video no, na ngayon lang natin nakikita, yung layon, yung distansya ng Taiwanese fishing vessel dun sa barko ng Coast Guard na humahabol sa kanila, na panay pa rin ang paputok nitong mga tauhan ng Coast Guard. Ang sinasabi nila, yung makina ng Taiwanese fishing vessel ang kanilang puntirya. Pero yung layong ganyan, paano kaya nila maaasinta kung makina yung kanilang puntirya na hindi sila, walang taong tatamaan doon sa sasakyang pandagat ng mga Taiwanese? Tama ka doon, Jessica. Isa rin niya sa mga tinanong kanina sa NBI dahil talaga namang napakahirap ng mga sitwasyon ng mga oras na yun. Tanda mo, Jessica, na parehas na vessel itong tumatakbo ng high speed sa karagatan. Ano, Jessica? No? At pataas, mababa dahil nga sa lakas ng alon, talagang pahirapan ng sitwasyon. Pero sa ating pagpunta nga doon sa Taiwan, Jessica, at pagsilip sa investigation report ng Taiwanese officials at ng NBI, lumalabas, Jessica, na sa dami ng pinakawalan na bala ng Philippine Coast Guard personnel na ang bilang nga ay 108, Jessica, no? 45 lamang yung tumama doon sa bangka at isa lamang ang balang tumama doon sa engine room na siya pang nakapatay doon sa Taiwanese fisherman. So talagang hindi nila alam, Jessica, no, yung kung saan yung makina nitong bangkang ito at kumbaga yun yung sinisilip na isa sa mga issue doon na parang maaring hindi na dapat nila ginawa itong pagpapaputok dahil sabi nga ng NBI, wala naman daw raming incident na nangyari. Okay, Jessica. parang tama bang i-describe yung firing na ginawa ng Coast Guard as indiscriminate? Kasi ang layo, tapos tumatakbo yung parehong mga sasakyan eh. Pero panay pa rin ang paputok nila. Parang bahala na kung anong tamaan. Parang may ganun kang sense pag pinapanood mo tong videong to, John. Yun din, Jessica, yung sipat nung ilan sa mga nakausap nating mga Taiwanese officials dahil nung una nga, Jessica, kung maalala mo, ang sinasabi nila ay dapat murder dahil merong ginamit daw na superior force doon sa mga wala namang armas na mga mangingisda nga Taiwanese. Pero matatandaan natin, Jessica, na ang kanilang sinasabi ay meron nga daw pagkatangka kasi doon sa kanilang bangka na iram. Pero Jessica, base na rin sa inilabas na resulta ng forensic experts ng NBI, wala
wala raw sila nakuhang pintura sa alinmang bangka ng Coast Guard vessel o maging dito sa Taiwanese fishing vessel na magsasabing nagkaroon ng ramming incident, Okay, Jessica. klaro naman na establish dito sa video na walang ganong insidente dyan, di ba? Kasi nung malapit na yung Taiwanese fishing vessel dun sa barko ng Coast Guard, bigla lang umandar yung Taiwanese fishing vessel tapos umalis. So parang walang dito pa lang sa video, klaro na walang tangkang bungguin nung Taiwanese fishing vessel yung sasakyan ng Coast Guard. Itong video na yan, Jessica, yan na yung pinakamalapit na distansya ng Taiwanese fishing vessel doon sa ating Coast Guard vessel, Jessica. Yes. At sinasabi nga ng Coast Guard na ito nga yung isa sa mga ebidensya daw nila. Pero Jessica, kasi ang NBI, wala silang makita talagang palatandaan na naganap itong intensyon na pagbangga ng Taiwanese fisherman na banggain itong mas malaking dihamak na bangka nitong Philippine Coast Guard. Kung kaya't sinasabi nila na hindi nila maaaring sang-ayunan itong sinasabi ng Coast Guard na mayroong pagkatangkang banggain sila kung kaya't napilitan silang gumanti ng putok, Jessica. Okay, at ang disturbing dito, may nadiskubre rin ang NBI na attempt na doktorin o i-edit itong video na ito, allegedly again by the Coast Guard, at para doktorin din yung post-operations report as to the number of bullets or ammunition fired dito sa Taiwanese fishing vessel, John? Tama ko rin, Jessica, doon sa lumalabas na ipinresentang unang video, Jessica, ay medyo limitado lang namang daw itong ipinapakita noong video. At nung napansin nga ng NBI na mayroong mga kulang na mga eksena doon sa video dahil napansin nilang putol-putol daw ito, ay hiniling nila na ibigay na itong raw copy, no, yung buo. At nung ipresenta nga ito, Jessica, ay dito na nga lumabas yung ilan sa mga detalye ng mga pangyayari doon sa Balintang Channel, Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.